Hello mga ka-offloader! Kumustamos mi amigos, mi amigas? Yan, pasintabi. Hindi po ako financial advisor. Isa po akong OFW, ano? So mga ka-doodles, mga ka-offloader, mga ka-earthling, good morning, good evening, good noon. Kung nasaan ka man ngayon sa lupalop ng mundo. So, medyo bumalik na yung ano natin, gumaganda yung PCI, oh. Puro blue, green. So, yung mga alaga natin nagsiakyatan na. So, review tayo, ano. So, bakit ka mo nagsiakyatan? Dahil ang langis ang piso na palitan naging 59. Sumubaba, lumakas ang piso. Umina ang dollar. So 59. So napalitan na natin yung konting ipon natin na dollar dito. Ganun lang yan. Tapos pag bumalik yan dito yung dollar, mag-ipon na naman tayo ulit para ano. Tapos yung crudo, magkano bang crudo ngayon? Yan, bagsak ang crudo. 93 from kahapon 102, naging 93. Bakit kamo? Balita muna tayo. Mamaya na tayo pag-usapan ng topic natin. Oil slide below $100. Stocks or Trump agrees to week ceasefire. So, tigil putukan muna. 2 linggo. So, pinagbigyan muna yung ano, kasi siguro naisip-isip na rin ni Trump na medyo ano na. Pero buti na lang nagkaroon ng ceasefire agreement ano, para naman ay makapaghinga din ng mga tao. Nadadamay tayong mga inosente sa mga 2 tao lang eh. 2, 3. So, mga ka-offloader, mga ka-OFW, seaman ka man o land base, handa ka na ba sa inflation? So, kahapon balita, ngayon pala ay April 8, 2026. So, kahapon balita, nagkaroon tayo ng inflation na 4.1%. So medyo mataas yan, no? Sabi nila dito, mataas daw siya nung nakaraang buwan, 2.4. So dahil nga sa crisis na nangyayari, yung iba wala nang langis daw. So handa ka na ba dyan? Kahit nagkaroon, bumagsak ang oil, hindi mo kaagad maano yan eh. Tingnan mo, rising inflation shrink piso buying power to 75 centavos. So ibig sabihin yung kung may 100 pesos ka, ang halaga na lang niyan yan, pag ibili mo is nasa 75 pesos na lang. Diba? 100 pesos, kung may 1,000 ka, nasa bangko, pag i-withdraw mo, pag ibinili mo, ang halaga noon, 750 na lang. So ano, payag ka lang ba na hanggang ganun na lang palagi, mga ka-OFW? Na kontento ka na lang, ganun lang? Kaya, ang mahalaga ay mag-ipon, pero sa maling paraan ang ginawa mo. So, meron tayong mga OFW, ano, o kahit na yung mga nasa Pinas na mga Pilipino, ang ano natin mag-ipon pero nasa mali yung pag-ipon natin Puro lang tayo ipon pero hindi tayo kumikita. So mayroong paraan pala na habang nag-iipon ka, kumikita ka, di ba? Saan ka ba nag-iipon? Sa bangko. Sa anong mga bangko? BDO, Metrobank, BPI, Eastways, PNB, RCBC, Land Bank. Bakit ka mo na imbis mag-ipon ka, hatiin mo yung ipon na yun. Yung, kunwari, kada sahod mo, magsahod ka, naglaan ka ng, sabihin na lang natin, 1,000 pesos kada sahod mo, naglaan ka, no? Pinaka lang to, basic lang tayo. Hindi lang tayo sa mga katotohanan, nasa iyo na yan kung magkano mo. No? So, 1,000 pesos, na imbis 1,000 pesos lang, ilagay mo sa bangko na hindi kumikita, yung 500 noon, hatiin mo siya, 500 na lang, gawin mong bago, panibagong yung 500 mo, ilagay mo sa savings mo para pang emergency o ano pa diyan. Yung 500 naman doon, ibili mo sa bangko. Bilhin mo yung bangko. You heard it right. Napili pala natin bilhin ang bangko, mga ka-OFW, mga ka-Earthlings. Tingnan mo to.
Nasa Philippine Stock Exchange tayo, ano. Bakit may BDO? May ano pa, BPI, may Metrobank, bakit meron sila diyan? Ito yung ibig sabihin mga ka-offloader na pwede mo silang bilhin. Paano mo bilhin? Kung meron kang account sa BDO savings, pwede ka mag-inquire sa kanila paano mag-open ng account. So meron tayong mga videos diyan or mag-search kayo sa YouTube, marami diyan nagtuturo paano magbukas ng mga account sa bangko nyo, ano? Nag-ano ka ng bangko, BDO, ganun. So, umpisa tayo kay BDO. Yan, humahataw si BDO. Malapit na tayong binalikan ni BDO. Wow, wow, wow. Masaya lang yun tayo pag nakakita tayo ng green. Ano? Parang ganado din tayo mag-review So, dito ako nakabili kay BDO. May maliit akong bagay na nabili kay BDO Kasi may dividendo hinabol ako So, namigay siya ng dividendo. Namigay siya. Tapos, ang nangyari, dahil nga may mga pangyayaring crisis, so bumagsak siya dito. So dito, yung karamihan natakot na, di ba? Marami nang natakot. Pero pala, ito yung maganda, dito ka bibili para pag umangat, kumita ka na kaagad. So, paano yan kung bumili ka? Kumita na ng 9% yung pera mo, di ba? Yung 500 mo na na inipon mo kay na imbis na nandun lang sa savings na hindi kumikita, nung binili mo si BDO mismo, kasi bilhin mo si BDO para maging isa ka sa may-ari Part owner tayo na lang, ganun na lang para medyo retail investor. So nung binili mo si BDO dito sa halagang 113 at ngayon umangat, kumita ka na kaagad ng 10%, di ba? So yung 500 mo, kumita na siya ng 50 pesos. Kikita ka ba ng 50 pesos sa isang taon? Sa 500 mo pesos? Hindi, di ba? Paano kung may 100,000 ka, may 50,000 ka, 20,000? So, multiply mo ng 10%. Yan ang kikinita mo sana, di ba? So, dahil takot ka, ayaw mo mag-invest, ayaw mag-ano, kasi wala kang paniwala. So, wala, hindi ka kumita, di ba? Sayang yung oportunidad. Kasi dati ganun ako baguhan. Ditong banda, mga 2023 ako nag-umbisa. Ganun-ganun lang yung presyo Nainip ako, sabi ko, wala namang So, tumigil ako. Pinabayaan ko lang. Yung iba, bininta ko, ganun. After nung tingnan mo, 24. Magkano yung tubo na yan? 50%, di ba? Ang tubo. So, kaya, imbis na mag-ipon ka sa bangko, bilhin mo yung bangko. Yon ang tamang gawin natin mga ka-OFW, di ba? So malapit na tayo binalikan presyo. Pero yun nga ang diyan Dito sa Philippine stock market, ka lang. Habaan mo yung pasensya mo. Kasi ganun talaga dito, mabagal yung galawan. Pero pag umangat yan, tuloy-tuloy, kikita ka talaga sa habang panahon. Nagtiis ka nga na mag-ipon na walang kinikita, Dito pa kaya sa kikita ka at habang naghihintay ka na naghihintay ka na angat ang presyo, binabayaran ka pa quarterly, 4 na buwan sa isang taon. 1.1 kada share. So may 1,000 share ka, may 1,000 ka kagad, 1,000 pesos na rin na binabayaran kay BDO, di ba? Hindi lang yan si BDO, kadabing bangko yan Ilan yung mga bangko, siguro yung meron ka diyan isa na kung OFW ka, sigurado naman meron kang account diyan sa mga bangko na yan. Ba't hinayaan mo lang mag-ipon? Ba't ayaw mong bilhin yung bangko mismo, So, nasa inyo na yan mga ka-OFW. Hindi ko kayo kayang pilitin, So, basta ito ay nagbibigay lang tayo ng educational at mga entertainment purposes, So, ang ingay-ingay natin, aga pa. Gising na yung kapitbahay. So, si BDO ay pagtuloy-tuloy yung ceasefire, 2 linggo. Yung isang kandila na yan ay isang araw yan. So, kung magkaroon tayo ng 14 candles, baka abutin na tayo dito. Breakout na yan, doon na sa taas. Kasi nung wala pang gira talaga, ito si BDO, nag-form na yan siya ng nag-form na yan ng bullish flag Yan Ganyan yung pino-form niya Yan.
Ang kasunod yan kasi breakout doon na sa taas. Ang problema lang, nagkaroon tayo ng crisis, nagkagulo, di ba? Kaya bumagsak siya. Apektado palagi ang yung tawag nito, yung bangko madali siyang maapektuhan. Kasi mga tao takot magano. So yun, si BDO ay target price natin is 181, 186 kay Call, kay Metro yan 181. Si BDO mismo ayaw nagbibigay ng kanyang target price. So dito sa TradingView is 177 din So doon malapit. So paano kung from here nakabili ka, ma-hit yung target is 180, 45% ang tubo ng pira mo. Ibig sabihin kung may 500 pesos ka, tutubo siya ng 200 plus. Ganun. Di ba? Pag na-hit yung target price. Malaking pag-asa naman yan, ma-hit yan malapit na yan Kung wala lang So, kaya wag puro tayo ipon baguhin natin ang ugali. Kahit sa mga anak natin, ituro natin na bawasan ang pag-ipon. Kailangan din na naman natin mag-ipon kasi pero yun nga, talo ka pag nag-ipon ka, hindi ka pa kumikita, nadali ka pa sa inflation, yung 1,000 pesos mo, inipon mo lang doon, ang equivalent niya na 75 na lang, 750. Samantalang bibilhin tong mga bangko na stock, mas kikita ka pa. So next is Metrobank. So si Metrobank ay inalagaan din natin to. So nakabili tayo nito kay Metrobank dito banda. Nagkaroon na ng crisis pero binili pa rin natin dahil meron tayong matatanggap na 3.5. So natanggap na natin yung 3.5 kung napanood niyo itong video na yan. Nakatanggap tayo ng 12,000. Saan ka pa dyan? Ilang linggo lang, 2 linggo. Nakatanggap na ako ng 12,000. So parang nung dineposit ko diyan, parang nag-deposit ka lang dito kasi bangko din naman to Hindi ka nga natakot nag-deposit diyan, nag-save Ba't ka pa matakot dito na bibilhin, di ba? Kasi bangko lang din naman para siguristo ka, ayaw mo muna. So dito ka sa bangko mag-ipon. So imbis nag-ipon ka sa bangko, bilhin mo yung bangko, di ba? So yan, so nandito tayo, so malapit na tayo binalikan, ilang porsyento na lang yan. So baka ngayong linggo, 7% na lang. So, yan tayo nakabili, May hawak tayo na almost 4,000 share. Kaya nakatanggap tayo ng, tawag nito, 12,000 noong nakarang linggo. See? Ang saya ng bata, nakaupo lang, tapos nakatanggap na kaagad ng So, yan si Metrobank ay nasa 66.8 naman. So, next na bigayan ni Metrobank, 2 beses lang yata to si Metrobank Matagal pa, September pa yung bigayan. Si BDO kasi, 4 na beses pala to si BDO namimigay. Yan December. Pero siya, 1.1. Kung ipagsama mo, mga $4 din yun, halos parehas lang din kay Metrobank. Kasi September, 1.5 siya Tapos sa unang bigay niya is mataas siya, 3.5. So, nasa 5 pesos. Si BDO, mga 4.4 lang yan. So, ang naman natin ito kay nag-channel din siya Gumawa siya ng channel at saka kabuuan gumawa siya ng plug plug yung ginawa niya. So, ang natin diyan is babalik siya dito sa taas. Ay, mali yung ginamit natin na So, babalik siya diyan sa taas. At kung hindi mo okay ng takbo talaga, mag-breakout na yan. Kung wala nang, yung ceasefire tuloy-tuloy na yan na tigil na, wala nang So baka ma-hit na yung target natin. Kay BDO is 90 ang target ni Metrobank, 95 kay Call, 89 naman sa sarili niyang bangko target. Kay TradingView is 85 ang target, So, tingnan mo kung dito ka nakabili din, takot din bumili yung iba, di ba? Yung mga kaibigan na sinabihan ko na ganun, ayaw din. Ito, tingnan mo ngayon, nag-umpisa na. So, kung ma-hit yan, may 30% ka natubo ng pira mo, 30 to 40%, di ba? Hindi yan scam, mga ka-OFW, mga ka-Earthlings. Ito ay totoo. Philippine Stock Exchange, yan, government body ba? O Parang kung alam mo yung Nasdaq, New York Stock Exchange, yan din, ganun din yan sila
So, about PSA, ayan, ano ba yung PSA na yan, di ba? So, yan si Metrobank. Next is BPI. So, BPI, bangko din naman to. May BPI ka na account, nag-iipon ka dito sa BPI. So, bakit hinayaan mo lang na nag-ipon ka lang, ayaw mong bumili? Di ba? Bakit ayaw mong bumili sa mga bangko? Yan. So, parehas lang din to ang takbo ngayon sa mga bangko. So, target price niya is 155. So, saan ba yung bangko? So, 155. So, maraming bangko dyan, no? Na mga ano, meron ka siguro dyan isa eh. Imposibleng wala kung OFW ka o nasa Pinas. So, 104, target is 155. Kung mahit niya yan, presyo, hindi pa huli ang lahat, 50% ang tubo ng pera mo. So, ganun pa rin yan. Yung 500 mo, kikita siya ng 200 plus pag mahit ang target. Ano? So, paano kung may 10,000 ka, may 50,000 ka, 100,000 ka, 1 million ka, i-multiply mo lang yan by tens. Ganun lang yun mga ka-OFW. So, yun, buhay na buhay ang stock natin ngayon. Ano? So, huwag kang matakot. Ano ba yung PSEO? Meron dito, ibig sabihin yan, information offerings, ano, basahin nyo lang, research nyo lang kung ano niyang page, tawag nito yung Philippine Stock Exchange, ano. So, para siya yung Nasdaq or New York Stock Exchange eh. Diyan yung nag-ano eh. So, meron tayong videos niyan, panoorin nyo lang dito. Nasa dulo yun, yung mga ano, about sa PSI, and then sa dulo. So, next si BPI, na pag-usapan natin si BPI pala. So, ganun din to si BPI. Pare-parehas lang to sila na ano. So, kung sa bangko yung, kasi bangko tayo ang pinag-usapan natin ngayon eh. So, kung maganda na, baka i-break out na niya to, diretso na siya dyan. So, yan. PNB. Philippine National Bank. Matagal na to. Ba't ayaw mong bilhin siya, di ba? Ba't kontento lang tayo sa ipon? So, si PNB, hindi siya ganong dito lang siya, hindi siya bumaba sa ano niya eh. Tapos hindi siya ganong gumalaw ngayon. So, ang ano natin dyan, baka ano na to, diretso na ito. Pag angat na rin yan si PNB. Pag medyo ano na. So, yung presyo target price is 60 to 63. So, hindi siya updated. Malapit na kasi mahit eh. Nandito na sa ano yan eh. So, hindi na natin ganong i-elaborate to kasi haba na tayo. Magsawa na rin kayo sa katitingin at kapakinig sa akin eh. So, huwag kalimutan mag-subscribe kung bago ka pa lang sa ating channel. Oops, huwag muna umalis. May mga bago pa tayong pag ano. So, eSwiss. So, eSwiss naman tayo. Bago rin to. May account ka dyan. Bakit hindi mo siya bibilhin? Diba? So, hindi siya ganong gumalaw. So, nasa ano lang 13. Mura pa to sa eSwiss eh. Yan o. So, wala tayong target price nito sa broker natin. Dito lang tayo sa TradingView. Yan, 13. So, nahit na. 13.70 eh. So, nahit na dito eh. So, dahil sa ano niyan, si eSwiss, ay meron naman siyang trend line na ginagawa eh. Ganyan. So, ganyan lang kasimple maggawa ng ano. Yan o. Trend line. So, nandito siya ngayon. So, nasa gitna siya eh. So, either na gumanon siya or mag-pullback diyan bago ano. Maganon-ganon lang yan si eSwiss. So, meron din RCBC. Yan o. Si RCBC. Magkanong ano natin, nandito lang siya, hindi siya ganong magalaw. So, nasa bottom line pa to si ano, sa trend natin. May trend line tayo dyan, may trend line. So, target price niya, no? Wala tayong target price. Pero dito lang muna, 30 pesos, ano, kay RCBC. Meron din si Security Exchange. Security Bank pala, Security Exchange. Namimigay din siya ng ano. So, halos bangko namimigay. So, hindi siya ganong gumalaw. Pero, target price yata nito is nasa 90, 100 ang target price. Nakuha natin sa mga broker, ano. So, nandito. So, kung ma-hit man yan, so, nasa 50% din yung tubo, ano. So, nasa channel siya eh. Nandiyan siya sa loob na, ano,
So meron din dito maraming mga bangko pa yan nagsitaasan ng galawan. Pero kung wala kang mga account pa ng sa akin dito ako sa top 4 na may China Bank din Ito, China Bank din to Yan. So, China Bank target price, wala tayong nakuha. So, dito sa TradingView, wala tayo. May 104 siya na target price. Tingnan mo. Yung mahit niyan, so may 50% din na tubo, di ba? Union Bank, meron din siya. Yan. Meron, alaga natin to, matagal na natin to na down lang So, may target price na 36, so nasa kabili tayo sa 62. Pero hindi natin bininta kasi pag ibinta mo, palugi ka Ito yung ginagawa niya na parang mag-perform siya ng cap. Dating niya, so ang gagawin ko diyan, piso averaging siya, piso cost averaging na pag makatanggap tayo ng makatanggap katulad may matanggap tayo ngayong next week na dividendo naman, ibili naman natin sa mga stock na ipit tayo para bababa ang presyo. So, dito sa maraming mga bangko dito, So, top 4 ko na mga bangko, itong BDO, MBT, BPI, PNB. Yan sila ang top 4 na bangko na natin. So, marami pa naman dyan na bangko So, next week may matanggap tayong tawag nito dito maliit lang yung matanggap natin kasi mahal din kasi to si GT Cup So, meron tayong matanggap na 2,000 na dividendo ngayong ibibigay ni 22 April next week. So, pag matanggap natin yan, doon natin ibili kay Union Bank or iba pang maipit natin ng mga stock. So nakabili tayo dito kay GT Cup. Tingnan mo yan nakabili ako kay GT Cup ng tawag niyan. Isingit na natin to para maintindihan niyo yung paano ka kumita sa Kung napatapos mo to, maraming salamat po sa pagpanood hanggang pagsubaybay hanggang tayo. So kung example natin si GT Cup, meron na tayong ginawa dyan So, si GT Cup ay nakabili tayo sa 5 to 5.96. So, 5 to 5.96. 5 to 6 na lang para dali. Mag-point pa So, kapital natin nun kay 100,000 yung binili natin. Bumili tayo ng 100,000. So, sa 22, may matanggap pala ako na 1,300, hindi pala 2,000. So, 1,300 matanggap ko, Tapos, kung base sa presyo ngayon, umangat din siya. Yung nagkaroon tayo ng capital appreciation na 0.8. Kanina nga pala, nag 2% siya So, sa presyo ngayon na 530, so 530 siya, 530. So, yung natin, yung 100,000, kumita na rin ng 760. So, mga 2,000 yung kinita na natin, kay GT Cup. Ganun lang yun siya na, kasi ang bala ko dito, by next week, si Pure Gold, mamimigay siya din ng dividendo. Kaya, pag mahit to, at least dito mo lang, maka 10% pa lang siguro tayo, or 5% sa kapital natin. Saan ba 5? O diyan, 5%, 548. So, sabihin natin, 548, yan 548. So, kumita tayo ng 4,000 plus 1,000. So, almost 6,000 kikinita natin sa kapital natin, Tapos, bilhin ko naman si Pure Gold kasi si Pure Gold, mamigay siya ng dividendo. Yan, So, mamigay siya ngayong 16 pala yung so kaya next week nga 16, so 15 bibilhin na natin si Pure Gold para makatanggap din tayo ng 1 piso na naman kada share. So ganun yun, ganun ang paraan, di ba, para kumita yung pera mo sa pamaraan sa dividendo. Ito si Pure Gold, na rin to malapit na hataw na yan may mga ginawa na tayo, 48 yung target price So yun yung dividend play natin ngayong linggo, si GT Cup na umangat na, hinintay natin. Tapos pag
bilhin na naman natin si ano. So, singit lang to ano. Singit lang to para mainganyo kayo na kailangan nyo mag-ipon, bumili sa bangko, hindi lang savings, puro savings tayo mga ka-OFW. Maraming salamat po na inabot mo tong video natin. Huwag kalimutan, bago ka pa lang, mag-subscribe, pakipindot ng subscribe button at saka bell button. At comment down below na lang kung anong gustong stock nyo ipa-review para itry nating i-review ano, sa kaabot nating makakaya. Adios mi amigos, mi amigas, baboons!